we're back at the rooftop. Here's, take a look of the side here. That's Makati side. Ito na may Lasal. Yan. Diba? Arts and something building. And then that's Benilde. That's Angelo King. Parang sinasabi ko ngayon ito. Yan. Ayan mga fixed gear bike. Okay, I'll show you. Ito is sa mga bikes ko. Ito tawag namin sa kanya si Roku. Roku is Japanese for 6. So ito yung pang-anim ko na Pusa works. Gawa ni Alan Pusa. Ito yung pang-anim ko na unit sa kanya. Story nito, nagawa ko siya nung way back 2015. Tapos I needed funds. I had 2 extra bikes. So binenta ko siya. Sa kaibigan din naman. Binenta sa kaibigan, sinetap niya sa gusto niyang specifications, kinulayan niya, nawala yung kalawang. Ngayon, I forgot all of a sudden na itong unit na to, yan, si Roku, si Mrs. pala nagregalo sa akin. So, may sentimental value, di ba? I had to contact my old friend kung kanino ko binenta si Roku. Fortunately, he's selling it na. I bought Roku back with the fork. Then, he's back with me. Yan nga, new stem, tapos new seat post. Yan. Itong upuan na to, ako matagal na sa akin to, nakailang bikes na ako dito. Call this the crank set. Sorry, may kalawang kasi it's been like what? A month na hindi nagagamit because of the quarantine. So, got it from the project, BMX Cycle Center. Then with the Dura Ace na chainring, tapos swirly na, some call it sprocket, we call it cog. Yan, basic setup lang naman, naka-rack sa usually, na pang dala ng gamit to. So far, the project, courtesy of BMX Cycle Center. So, some may ask, and I know, madalas na tanongin sa internet to sa tropa, ano ang fixed gear? Short of saying, fixie is a fixed gear bike. Yung gear niya fixed, hindi siya nagko-coast o hindi natawag na nag-free wheel. So, kung ano yung ikot ng pedal mo, hindi ng ikot ng gulong sa likod. Kahit paatrasin mo, atras din siya. Wala siyang free wheel. Hindi katulad ng mga racer, ng mga road bike, ng mga mountain bike na pag pinedal mo, tigil mo yung paa mo, maandar ka pa rin. Ito, pag tinigil mo yung paa mo, hihinto ka. Kasi continuous yung bike eh. Yung ginagamit ng mga, originally, mga lagarista, yung nagdadala ng mga pelikula sa sine nung araw. Tsaka yung mga delivery boy, yan, yung mga nag-deliver ng dyaryo, mail. Actually, sa States, especially New York, LA, San Francisco, may mga bike messenger pa rin sila. They mostly used fixed gear bikes. Yung walang preno, iba may lalagay ng preno. They deliver, they bring a parcel. So far, so good. So, yun na muna siguro. Ito. Pakita ko lang sa inyo. Yan yung Peloton, si Peloton. May storya to na it was with me for 3 years ago or 3 years ago. Unti-unti ko siyang binuo. I got the frame from Sir Ed and JS Edison. Then also, actually most of the parts galing sa kanya. Galing kay Sir Edison. Itong fabric galing kay Gilbert Simple Cyclery. Itong manibela galing kay Tryon, Auntie Rose. Thank you, Auntie Rose. Itong chainring, itong Dura Ace to, galing kay Kuya Toto. Yan, kasi ilan lang yan, 44 lang yan eh. Tapos yung hub, itong rear hub, yan. Galing yan kay Neil Sambahon. Nabuo ko siya within a year. Tapos sakto, syempre, yung mga parts sinulog-hulugan. Excuse me, medyo nabasa ako ng pawis. Ang init kasi ngayon eh. December came in, bonus. So nabayaran ko in full yung mga pinagkakautangan, di ba?
2018 came in, January. Wala, we had a good stroll. Kasama ko si Glenn. Ng Kalawang Fix din. We biked along CCP to MOA and back. Kabit ko nga lang ng bar tape kasi naka-drop bar si Peloton dati. Tapos pagdating sa bahay, that was a Saturday. Kumbaga, prepare ko siya for the Sunday ride, Sunday morning ride. Yan lang sa CCP, MOA, then ikot and going back, then kape. Yun yung usual ruta namin sa may Ecom, sa may 7-Eleven, sa tapat nun, kasi bawal na sa tapat ng 7-Eleven. Kwentuhan, minsan ikot muna kami ng ilang ikot, sa may jetty, kasi may mga for sale doon ng mga bike parts, then balik. And pagdating ng 8 o'clock, punta na kami ng CCP, sa may Breakwater, sa may Johnny Air, sa may yung area ng Gloria Maris, tsaka ng Coconut Palace. So yun, so anyway, so going back to the story, nakabit ko na, umuwi na kami that night, it was a Saturday. The next morning, bihis na ako. Nakasarado pa yung bahay, bihis na ako, suot na ako ng helmet. Pagbukas ko ng pintuan, wala yung bisikleta ko sa hallway. Kasi I just keep my bike here sa my hallway namin Kasi it's a building, kampante ka na wala nang ibang taong papasok. Tapos sabi ko sa kay Mrs., "Ma, nasaan yung bike ko?" Tapos sabi niya, "Nagbibiro ka ba?" Sabi ko, "Hindi." So nagulat kami, nanakaw. Oh no! Good thing na we had footages from the barangay na nakita namin yung feed. Nakuha namin yung culprit. Dahan-dahan siya umakyat. Sumisimple-simple pa siya nun Umupo lang siya sa may tindahan nun. Tapos sumitsyempo. Tapos yung nakatsyempo siya, umakyat. Tumawid sa bubong. Kasi wala pang harang yung bubong nun. Tapos pumasok sa loob ng bahay. Anong bang building? First he went down, looking for stuff na pwede niya manakaw. Mukhang nawala sa screen. For a few minutes, mga 10 minutes siguro, mga 5-10 minutes nawala. Tapos after a few minutes more, bumaba na rin sa hallway going out sa gate. Dala na yung bike. Dala na si Peloton. Ay ko po siya, natsyempuhan. Ako I believe na hindi talaga target yung bisikleta ko. Isa siyang siguro na may nakikita niya na may mga nagbabike dito kasi pati yung owner ng building is into bicycles, like he has a mountain bike. Siguro natsyempo. Pagtingin niya dun sa second floor, hindi siya nakalock Naka rubber tie lang siya Nalugmo ako for a month kasi di ba pinaghirapan mo siya nabuuin Then eventually mananakaw lang ng ganon. Then fast forward, January 2020, 2 years of eksaktong kung kailan siya nanakaw, bumalik. There was a kid, common friend namin nung ibang siklista, nag-message sa akin. Actually, may nag-message pa sa akin si Sir Ed. "Noong, may tumatawag sa'yo, ganyan na kailangan ko kontakin regarding sa nanakaw mong bike." So, cut to long story short, nakausap po yung bata. Nakwento niya na nabili rin niya for this amount pero he doesn't want to own a stolen bike. So, fast forward, nagkita kami, dinala niya sa bahay. So, nabalik sa akin si Peloton. Unfortunately then, again, hindi ko pa nasa-set up. Hindi ko pa nalilinis. Hindi ko pa grasaan ulit yung mga hub, mga crankset, pedal, palitan ng bagong gulong. Although tumawag na ako sa Trayon, magpapaschedule sana ako. Unfortunately nga, again, nagkaroon na ng quarantine, lockdown, hindi tayo pwedeng umalis. Ayun, so yun ang story ni Peloton in a nutshell. So ayun, April 1, still have a few more days para sa lockdown, quarantine. Let's see hanggang kailan to. In the meantime, dito muna tayo sa bahay. Wala mo nang lalabas unless kinakailangan. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I